Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ito yung Valentine's reading mo. Pero timeless din naman to, Leo, kahit naman na hindi na Valentine's Day, kahit lumipas na yung Valentine's na yan. Lahat naman ng reading ko dito ay timeless. Basta kung kailan makarating sa itong reading na to. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Malaking tulong kung isa ka sa nag-subscribe, nag-like, follow sa akin. Salamat din kung lagi mo sinishare yung mga readings ko. Malaking tulong yan kung hindi ka nag-skip ng mga ads or commercials sa mga video ko. Maraming salamat din kung isa ka sa nag-subscribe or nag-member. Pati na rin yung mga nagsisend ng super thanks and stars. Pati na rin yung nag-avail ng private readings ko. So, yung mga interesado, mag-inquire, mag-book. Tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Lahat ng information na kailangan nyo, pati link nandyan. Okay? Ano yung ganap? Mga dapat mong malaman, Leo. Saving. Oh. I hate this card, Leo. Bakit naman lumitaw sa ito? Meron daw curse dito. Oh. Merong someone or something na mamamaalam ha. Sorry, may death card dito. May ending. No, kung hindi ito pamamaalam, may ending. Pwede rin itong ending, pagtigil. Pwede rin itong transformation. Itong curse card na to is pwedeng minamalas ka lang. Pwede namang hindi talaga ikaw cursed, no? Term lang yun, word lang yun to describe the situation. Pero ang feeling ko dito is more on ang mga series of unfortunate events siguro since hindi maganda pareho yung card mo. Sabihin natin, minamalas, inaalat, no? Something here is about to end catastrophically. So, parang may some kind of unfortunate na pangyayari. Okay? Or someone could be hating on you. Pwedeng may evil eye. No? Someone who is sending bad vibes or alam mo yun, mga ill wishes sa'yo about you. Na parang, pwede talagang literal na sinusumpa ka niya kung ano-ano mga sinasabi niya. Sana ganito ka, malasing ka, whatever. Example lang ko lang yun. Pwede kasing may taong naiinggit sa'yo kahit wala ka namang ginagawa or may nakaaway ka, hater ka, hindi ko alam. Basta, someone na potential na nagsisend ng bad vibes sa'yo or nagwi-wish ng hindi maganda sa'yo. Okay? So, nakikita ko rin, pwedeng meron kang sisimulan dito, o initiation, kung ano man itong sisimulan mo, related man yan sa career mo, sa love life mo, sa sarili mo, o yung iba magsisimula na kayong mag-invest, mag-ipon ng pera. So, pwedeng may related sa financial or sa business. Pero nakikita ko, this is a saving is more on nag-iipon ka eh. Yung iba siguro sa inyo dito, insurance, o kung ano man yung mga savings na yan, isimulan nyo na yan. Huwag kayong matakot dito sa death card, hindi to always na may natsuchugi, may natitepok. Ang ibig lang sabihin, meron na something talaga na magtatapos na, mag-e-end na. Okay? Mawawala na sa sistema mo, sa sitwasyon mo, o sa'yo, kung ano man yan. So, you have a devotion card. Devotion card. You also have convention. Extremism. Hope. And versatility. Kuha tayo ha. So, ito ha, pwedeng yung iba na energies dito na masasaga, pwedeng energy mo, energy ni person mo, or kung may mga ibang taong connected sa iyo, sa inyo. Sa iba, pwedeng tapos na, pwedeng sa iba nangyayari pa lang, sa iba mangyayari pa lang. Ibig ko lang sabihin, hindi ko kontrolado yung mga ganong bagay.
Hindi po ako propeta, hindi po ako psychic, no? Pinagbabasihan ko lang yung mga energies na napipick up ko sa card habang binabasa ko yun. Okay, ginagamit ko rin yung intuition ko kung ano man yung napapakiramdam ko, pero more on yung mga meanings ng cards. Parang may energy dito ng extreme na person. Sobra-sobra siya. Hindi ko alam kung sobrang seloso, selosa, sobrang higpit. Kasi parang meron ditong kinukulong na lang sa bahay. O whether yung person mo na nakakadil mo yan, romantic yan, hindi, family member man yan, o sarili mo, baka ikaw extreme ka masyado. O ikaw yan. Pwedeng ikaw o yung person na nakakadil mo, ganyan yung energy, yung nangyayari, yung ginagawa. Ginagawa sa sarili or ginagawa sa person na nakakadil. Oo, yung iba dito, masyado kayong devoted dyan sa ginagawa ninyo or masyado kayong devoted dyan sa relationship ninyo na talagang kinonfine nyo na yung sarili nyo na yun lang yun. Halimbawa, masyado kang devoted sa jowa mo. Oh, kahit naman hindi kanya pinagigpitan, ikaw na lang mismo na kahit ni lumingon, tumingin sa iba, hindi na, kinulong mo na yung sarili mo, dito ka na lang sa bahay. Pero kung extreme tong person na to, ikaw man yan yung person na nakakadil mo. Kung halimbawa, masyado siyang extreme sa'yo na seloso-selosa, o ka na mag-work sa sobrang pagkaseloso, selosa niya. Diyan ka na lang sa bahay para wala kang ibang alam mo yun, para akin ka lang. Example ko lang yun, pero it could be, ibang bagay lang din. Hindi lang naman related sa ganun. Pwede rin naman. Basta you're dealing with the person here na extreme yung ginagawa niya. Okay? Sobra-sobra. Pag sinabi natin extreme, sobrang conservative or sobrang liberated, ganyan-ganyan. So, nakikita ko dito is, kailangan nyo maging, makapag-adapt sa mga changes na darating. Kasi nakikita ko may ending, may changes. No? Kailangan maging versatile ka, Leo. Siguro yun yung kailangan mo. Para, makasurvive ka this month or tong panahon na to, tong period na to, na pinag-uusapan dito. Kailangan, marami kang alam. Hindi lang ikaw limited sa ganito lang. Kailangan flexible ka, versatile ka. Ano man yung tawag ng sitwasyon dito. No? Pangangailangan ng situation. Matutong mag-adapt. Diba? Kumbaga, kung paano tayo nakakapag-adapt sa iba't ibang seasons, panahon, or kung ano may mga nangyayari sa buhay natin. Parang ganun. O kung tag-ulan, tag-init, matuto kang pag tag-init, mainit alam mo na So mag-a-adjust ka ngayon. Mga ganun, pwede naman. Example ko lang yung seasons kasi yung parang pinaka-easy. O halimbawa, pwedeng may kinalaman sa pera kasi sabi doon magtipid ka, mag-save ka, magtabi ka. So, ito yung mahirap na panahon. Mahirap kumita ng pera at halimbawa, matumal yung trabaho mo, malit yung sweldo mo, matumal yung sales mo sa negosyo mo. Aba, matuto kang mamaluktot, matuto kang mag-budget, maging versatile ka. Yung mga ganun, yun yung nafe-feel ko doon. Kasi, ba't ko nabanggit kasi parang mayroong something about pera. Okay? Na dapat maging wise, mag-save, no? So, yun. Kailangan mo daw mag-save, magtabi, magsubi-subi ng pera. Baka kasi kailanganin mo in the future. Okay? So, pagdating sa mga signs na meron dito, meron kang Libra, meron kang Capricorn, Scorpio, Gemini, Cancer, Virgo. Malakas yung energy ng, Scorpio. Okay, so nakikita ko may mga bagay dito na kailangan mong tutukan. Oo. Ito yung ito yung paglalaanan mo ng focus mo, ng energy mo. Hindi ko alam kung ano to.
something with the Four of Cups na, iti-take mo yung opportunity. At yan muna yung ipaprioritize mo, dyan ka muna magfo-focus. Kumbaga, fixated ka dyan eh. Nandyan yung attention mo, nandyan yung mo. Invested ka dyan, parang ganon. Or something that is keeping you interested, no? Parang, ewan ko, it could be na yun yung nagka-catch ng attention mo right now. Fixated ka doon ka nakafocus, doon ka interesado, hindi ko alam. Okay? Something or someone is keeping you interested. Kung person to, pwedeng water sign, pwedeng si Cancer. Or it could be a situation kung hindi naman siya tao. Okay. Someone here is clingy. Nagiging emotional, melancholic. Pag sinabi nating melancholic, malungkot, depressed. Alam mo, napaka-extreme talaga. Dalawa yung card mo na extreme. Kung masaya to, masayang masaya. Pag depressed naman siya, sobra-sobra rin. Alam mo yung may mga bagay na ginagawa siya na extreme kapag nakakaranas siya ng ganyan. Or you could be dealing with the person who is bipolar. Sorry naman. Realidad lang din. Minsan may mga ganun. Minsan nga hindi na tayo aware na bipolar na pala tayo. Basta, meron ditong something na pag ginawa niya, extreme siya. Oo. Buhos-buhos. Sobra-sobra. Limbawa, kung na-depress, sobra siyang ma-depress or sobrang magalit, mga ganyan. O sobrang magselos. So, sabi ko nga parang may kinukulong dito eh. So, pwedeng iba dito, pagiging seloso-selosa ng jowa, ng person. Meron daw paparating sa'yo na wow! Success! Sabi dito, mararating mo yung pinnacle of success, maruruk ng tagumpay. In a few weeks lang, so mixing panahon lang to. Meron ka rin mga dito, ile-let go, isa-sacrifice, bibitiwan na. Oo. Especially yung pagkocontrol mo about something. Or kung ikaw man yung kinokontrol dito, ibig sabihin magkakaroon na ng freedom. Pagdating sa love life mo, may binabanggit dito na bad timing daw. Or living in a fantasy world, illusions, kung sino man to, pwedeng energy mo to, energy ng person mo, or kung may iba pang kakonect kayo rito. So, merong tao na nasasaktan dito, ikaw man yan yung person mo. Okay. So, meron ditong ahas, traidor. Oo, baka maka-experience ka ng backstabber dito pagdating sa love life mo. Or manluloko. Kasi madudurog ka eh. O baka mabiktima ka nitong person na to, bago man tong person na to or hindi. Sobra siguro kayong nadurog. O pwedeng iba tapos na or nangyayari pa lang to. Or mangyayari pa lang. Siguro akala mo, kasi nga may dream world dito eh. Siguro akala mo sincere siya. Akala mo mahal ka niya talaga. Pero ang totoo, ginamit ka lang niya. Yun yung nakikita ko eh. Niloko ka niya, sinwindel ka niya. At dahil doon nadurog ka. Kaya siguro yung iba sa inyo dito, past na to, yung iba ha. Kasi parang hanggang ngayon hindi pa rin kayo okay. Hindi pa kayo ready magtiwala, magmahal. Dahil siguro sa na-experience nyo na ganyan. Or nai-experience nyo kung nai-experience nyo pa lang yan. Okay, Leo. So, ito yung Valentine's reading mo. Happy Valentine's sa'yo. Love you. Take care. Babush.